So, ang topic natin for today would be about aesthetics, study of art and beauty. So, basically, what we're going to do here is we're going to discuss what aesthetic is. Although I have mentioned earlier that, or previously sa ating meeting, aesthetic ay basically um, art appreciation. Pero ngayon, mas malalim na yung concept natin kasi hahaluan na natin siya ng concept ng art at ng beauty na kung saan through time ay nagbabago ito. So, medyo philosophical yung approach na to, pero yun nga, I will try to explain it as much as possible or as easily as possible. Okay? So, the objectives of our discussion for today is define aesthetic as a branch of philosophy concerned with art. Next, enumerate the various terms used in aesthetics, particularly the concept of beauty, concept of aesthetic, and concept of art. Magkakaiba kasi sila ng meaning. Okay? Next is classify art based on perception by senses. Okay? Because, yun nga, meron tayong concept ng art as subjective and may concept tayo ng, concept ng beauty as subjective and concept of beauty na objective. Okay, next, discover the Filipino aesthetic worldview. Next, demonstrate the Filipino sense of beauty in some indigenous folk and pop arts. Okay, next, compare the Filipino sense of art and beauty to that of Western and Japanese. Okay, and next, formulate an aesthetic approach to art appreciation. And lastly, yun nga, make an artwork that shows the Filipino concept of art and beauty. Di na natin gagawin yun, syempre. Okay. Because after this is, magbibigay ako sa inyo ng quiz, which is next meeting naman. Okay. So, may readings kayo na, ayun, hindi ko naman siya inassign, pero ayan. And videos na if you want a further knowledge or additional knowledge when it comes to our subject, then you can just watch this. Okay. Sinend ko naman yung inyong PowerPoint. Okay. Meron tayong 4 lectures for today. So, syempre, field of aesthetics, aesthetic terms, hierarchy of beauty, and the Filipino aesthetic worldview. Okay, with that, let's first discuss our first lecture about the field of aesthetics. Actually, the aesthetics came from the Greek word aesthesis, which means sensory perception. Okay, actually, yung word na aesthetics or this branch of philosophy ay recently lang na-produce. Okay, nagsimula siya ng 18th century from the philosopher Alexander Baumgarten, yun nga 1714 to 1762, in his book Aesthetica, na kung saan sinasabi niya the word aesthetics was first employed by Baumgarten to mean the science of sensory perception. Okay, particularly, he used it to denote a realm of concrete knowledge as distinct from the abstract where content is communicated in sensory form. Pero yun nga, hindi ibig sabihin yung aesthetics, na ibig sabihin niya is a science of sensory perception or in particular, the study of beauty and art. Ibig sabihin nun, doon lang tayo nagkaroon ng concept of art. Okay, prior to the term aesthetics, meron na tayong concept of art and beauty. Okay, pero sinasabi ng iba kasi na bago pa ma-invent ang word na aesthetics, hindi daw aesthetics or art yung mga art previously. Halimbawa, kung 17th century na invent yung aesthetics, so any art prior to 17th or 18th century ay hindi art. Yun ang tawag nila doon. Pero sinasabi naman ng iba hindi. They are still art. Nagbago lang yung term. Or dumami lang ng dumami yung mga term na ina-associate natin sa concept ng beauty. A brief background kung paano nangyari to. Unang-una kasi, nagkaroon tayo ng usapan sa mga early Greek philosophers ang theory of art. Art muna ang pinag-usapan. Pag sinabi nating theory of art, particularly in the context of Plato, if you're quite aware of him, di ba, kilala siya sa immutable world or yung tinatawag nating world of forms. Na gumamit siya ng allegory of the cave to explain what reality is. Di ba? Ang reality kay Plato, itong material world natin, or the mutable world is changing. Nagbabago siya. Hence, imperfect siya. Kasi pag sinunog mo yung upuan, wala ng upuan. Pero aware din si Plato na kahit sunugin mo lahat ng upuan sa buong mundo, may magre-retain na form ng upuan. Ito yung tinatawag niyang immutable world. Ito yung perfect na kahit kailan hindi siya magbabago, hindi siya mawawala. Sabi ni Plato, okay, yung art daw is actually a imitation of the material world. Kung ang mundo natin ay merong original form or perfect form,
na nasa world of form at yung material world natin dito ay rather imitation of the world of forms, then creating another art about this material world is an imitation of an imitation. Example, di ba? Chair. Nakikita natin chair sa material world. Nakikita natin visually. Kay Plato, that is an imperfect chair. Why? Kasi nasisira yung chair na yan, nabibitak, nahahati, nagkakaroon ng kalawang yung mga pako. Pero kahit masira yung chair na yan, aware si Plato na meron niyang form of chair. Yung tinatawag niyang chairness. So by looking at that chair sa physical world, dalawa agad yung napoproduce natin. The chair itself, yung material na bagay, at yung idea ng chair. Pero paano kung dinrawing natin yung chair na yon? Okay. So nangyari, we draw the imperfect material form of the chair base din sa ating limited perspective of a human being of the chair. So nangyari, nag-create ka ng imperfect chair. Kaya imitation of an imitation yung art kay Plato. Ito yung pinakamababang uri, okay, ng imitation. Ang art ay pinakamababa. Okay, kaya nga hindi natutuwa si Plato kapag art kasi nga, ano siya yun nga yung sabi niya, art and poetry are bad imitations of the world of forms. Kasi nga, very filtered na siya. Nawawala na yung original idea of what is the form of chairness. Kasi di ba, gaya nga nasabi ko, kahit picturean nyo yung sarili nyo in a very realism form, using your camera, may sarili ka pa ring interpretation. So kahit ikaw yung nagpinta ng pinaka-perfect na chair, okay, hindi pa rin yan perfect na chair. Kasi pininta mo yan, base yan sa limited perspective and interpretation mo. Okay, so wala talagang exact imitation of reality. Eh since ang reality kay Plato ay imperfect, so imperfect yung art mo. After Plato, actually may sumunod pa sa kanya isang philosopher na pangalan dyan ay Plotinus. Okay? Pero ang kanyang concept ng art, okay, or beauty itself is something to do with contemplation. Kung kay Plato, yes, we can think of beauty not as something that is within the object, rather it is in the form. Objective pa rin siya, pero mind siya. Okay. Kay Plotinus, nag-focus lang siya sa mind. Ang beauty is something that is a product of our contemplation, kasi naniniwala siya kay Plato na tama na ang beauty is something to do with a mental process. So every time you're going to look at something at meron kang nakitang beauty, ibig sabihin yung object na yon nagre-reflect siya ng form of beauty. Kasi nga, nako-contemplate mo kung ano yung idea of beauty. So, halimbawa, if you find Blackpink Lisa as beautiful, not because Lisa has a property of beautiness or meron siyang characteristic of beauty. Rather, she reflects the beauty na form. Okay? Na not necessarily, halimbawa, may same features ako kay Lisa, halimbawa, okay, halimbawa lang naman, not necessarily beautiful agad ako. Okay? It still depends. In the case of Lisa, since yun ang kanyang proportion, halimbawa, she is beautiful because she reflects the beauty. So, both Plato and Plotinus, ang concept nila ng beauty ay objective. Though hindi siya nakikita sa material world, nakikita siya sa isang abstract world. Okay, another good philosopher na nagsabi ng study of beauty or study of art is si Aquinas. Sinasabi naman ni Aquinas na ang beauty is something to do with the object itself. Binabana niya from the contemplation or from the mind, binabana niya yon sa object. No. Okay? Yes, meron siyang form, pero yung form na yun ay nakikita mismo sa object. Halimbawa, if I find Blackpink Lisa beautiful because she has proportion, she has perfection, and she has brightness of characteristic. Okay, kaya beautiful siya. So from the idea of Plato and contemplation of Plotinus, bumaba siya kay Aquinas, naging object na, physical object na, because meron siyang ganitong qualities. So as long as you have the idea of perfectness, halimbawa symmetry, or proportionality, yung pantay lahat, di ba? Okay. Sabi natin harmony din, and brightness, pagiging matingkad, okay? Ay, maganda na agad yan kay Aquinas. The thing is, sa panahon kasi ni Plato and mga early philosopher, bago si Baumgarten, magkahiwalay kasi si art and beauty. Sinasabi nila na not necessarily art, ibig sabihin maganda agad yan.
Kasi sa early terms, halimbawa kay Plato, ang art sa kanya is something that is human-made. Okay? Ang beauty naman, on the other hand, sa ibang philosopher, is a perception. Okay? Produkto siya ng mental. Yung pumasok si Aquinas, hinalo na niya. Okay? May art na kung saan ay nagpapakita siya ng perfectness, proportionality, harmony, and brightness. Kaya nagmix yung beauty and art. Pero yun nga nangyari is, medyo bumaba na siya ngayon eh. Sa ngayong panahon natin. Yes, nauso yung term na aesthetics kay Baumgarten kasi magkasama pa rin yun eh. Na somewhat distinct. Kasi nga, hiwalay sila when it comes to the concept of beauty and art. Pero yung after ma-introduce ni Baumgarten, yung study of aesthetics, yun nga, the science of sensory perception, bumaba na ngayon in a very individual level yung concept natin ng beauty. Ito yung tinatawag nating theory of taste. Na ang beauty is not something na produkto siya ng mental process natin or rather nakikita sa object. Ang concept na natin ngayon ng beauty sa ngayong panahon is kasi ito yung preference ko. Siyempre, if individual preference shows, di ba, hindi lahat ng tao, pag sinabi ko maganda ito, di lahat tayo mag-agree doon. Kasi it is based on my preference. Sa akin lang siya maganda. So, naging individual level siya. Bumaba. Okay. Pero yun nga, nonetheless, kahit bumaba siya or hindi, di ba, meron pa rin tayong concept ng beauty. Ang nangyari lang ngayon, ang beauty natin ngayon is relative. Sa akin to maganda, sa iyo hindi, okay, then mind our own business. Ang gusto ng mga ibang philosopher, ibalik yung objectivity ng beauty. Nang either it is a product of contemplation or is it a product of sensory perception just like Baumgarten has mentioned. Pero ngayon, ito pa rin yung status ng ating concept of beauty. Bumaba siya. Base sa ganon, di ba? Aesthetics, for short, is a philosophy of beauty and art. Like I said earlier, pag sinabi natin beauty, it's different from art. So, according nga dito, kung himay-himayin natin yung terms, philosophy is a theory about the ultimate reality of things. Okay? So, nangyari? Ayoko na explain ko anong ibig sabihin ng philosophy, pero yun nga. Okay? Pag sinabi natin philosophy of beauty, so, ibig sabihin, tinatanong natin, paano ba natin nasasabing maganda ang isang bagay? Sabi ni Plato, as long as it reflects the form of beauty, it is beautiful. Kay Plotinus, as long as it is a product of our own contemplation, it is beautiful. According to Aquinas, as long as the objects shows proportionality, brightness, harmony, and perfection, or symmetry, it is beautiful. Okay? And sinabi ko naman din sa inyo kanina, art does not necessarily imply beauty. Art is a human-made product. Not all art is beautiful. Okay? Art is art. Pero yun nga, pag-usapang philosophy of art, ibig sabihin yan, pinag-aaralan natin what makes art an art. If I say Mona Lisa is an art, bakit siya naging art? If I say yung mga vandalism sa CR ay hindi art. Bakit? Ano yung criteria mo? Okay, so magkahiwalay sila. So yun nga, base dito, ano ba yung aesthetic definition of art? Sabi nila is the creation, yun nga, definitely kasi art is a creation, and appreciation of beautiful. So for short, when we look at art, or our subject, art appreciation, okay, dito natin maaaring makita ang beautiful, pero not all the time. So sa art lang natin makikita yung beauty. Okay? And art, according sa aesthetic definition, ay human-made objects. As long as it is human-made, it is an art. Siyempre, yung opposite ng human-made object ay yung natural or God-made objects. Ito yung nature. Na kahit kailan hindi natin siya mamimimik or hindi natin siya magagaya. Kasi iba ang gumawa ng nature, iba ang gumawa sa art. So, ingat, tandaan nyo, if beauty and art are different, the only way for us to see beauty is through the art. Lahat ng human-made product. So, halimbawa, since gumagamit kayo ng laptop ngayon or cellphone ngayon, that is an art because that is a human-made object. So, by looking at an art, doon lang natin masasabi kung maganda or pangit ito. Yes, sometimes naman, nagagamit din natin yung beauty sa nature. Kasi nga, di ba tandaan din natin,
art and beauty ay hindi siya lagi nag-i-imply. So, si beauty can apply in everywhere. Not just art, but also sa nature. Okay? Yun nga, sabi dito, pag sinabi nating art, creation, ibig sabihin created ba siya ng artist. Di ba dati diniscuss na natin siya, ang art ay kinukonsidered na created by artists that has creativity, especially in the Western concept, dapat nakapag-aral siya. May pera siya at hierarchical ito. Okay? Pag sinabi nating appreciation, definitely, it is based on the viewer or the spectator's taste para masabi niyang maganda ito. At syempre, pag maganda, ibig sabihin ng maganda is anything with a value that delights. So, ibig sabihin, pleasant sa mata. Masabi mong maganda isang bagay kasi masarap siyang tignan. Masabi mong delicious ng bagay because maganda siya sa panlasa mo. Yun nga, human-made object, definitely, iiba siya sa nature. I hope nakakasabay kayo. Medyo malalim kasi. Sinabi ko din sa inyo previously, yung pag-move from Plato to Plotinus to Aquinas hanggang pumunta sa theory of taste. Okay? Kasi ayokong sabihin na, wala nang kwenta yung concept ng objective beauty. No, meron pa rin. Nagbabanggaan pa rin yung mga philosophers dito kung ano ba ang dapat ang maganda. So kung gano'n, ang beauty natin nahati siya sa dalawa. Relative, ito nga yung kanya-kanya na concept ng beauty, na sinasabi, beauty is in the eyes of the beholder. At isa namang absolute, ito yung objective beauty. The beauty is in the thing itself. Okay, ito yung approach ni Aquinas. Na si object ay meron siyang proportionality and so on and so forth, kaya maganda siya. Itong relative naman, on the other hand, ito yung nauuso ngayon sa theory of taste. Kanya-kanya tayo ng concept ng maganda. So, papansin nyo, from a subject, okay, meron din tayong object na concept ng beauty. So, kung ganun pala, di ba, based on our discussion, meron tayong 3 divisions of aesthetics. Theory of beauty, pinag-aaralan natin paano ba natin ako-consider na maganda ang isang bagay. Next, theory of art, kung ano ba or what makes art an art. So, hence, and essence of art. And lastly, the theory of art criticism. Paano ba natin masasabing maganda or hindi maganda ang isang art? Yun nga, evaluation of merit or demerit. Ang approach natin, definitely, theory of art criticism. Pero hindi very philosophical yung approach natin. Okay? So, ito, magandang example, di ba? Magandang tanong dito, is this an art? Yung Birth of Venus, painted by Botticelli. Is this an art? If yes, bakit? Yun nga, di ba, sinabi ko din sa inyo before, yung pag-aaway sa debate na kung ano ba yung artist. Ang artist ba ay dapat nakapag-aral? O ang artist ba ay dapat as long as skillful siya? Or ang artist, sila yung may creativity? Diba ngayon, sabi ko sa inyo, binabasag na yon. Ang art ngayon, as long as human-made products na siya, art na siya. As long as it expresses thoughts and opinions, okay, and beliefs, art na siya. Pero yun nga, may original meaning kasi tayo ng art galing sa salitang Greek word na ars, ibig sabihin skillful production or performance. So if you're going to look at this at the theory of art perspective, tinatanong natin, is this an art? Pag theory naman of art criticism, bakit naging maganda or bakit okay tong art na to? Okay. Bakit siya naging pleasing sa eyes? Siyempre, yun nga. Pag sa theory naman of beauty, tatanungin natin maganda ba yung mga characters or maganda ba yung kulay? If yes, why? Kasi ma'am, proportion siya. Mga ganun. Ma'am, kasi makulay siya. Okay. So, iba-iba sila. So, kung ganun pala, na ang aesthetics ay meron siyang movement, okay, from art and beauty, then aesthetics, then paghiwalay din ng beauty sa art, okay, may mga aesthetic terms tayong dapat tandaan. Okay? So, meron tayong unang-una, alamin muna natin ang distinction ng mga ibang terms na na-encounter natin. Meron tayong mga logical term or epistemological term na either true or false. May isa pa yan valid or invalid.
Magkakaiba sila ng meaning. Pag sinabi nating true or false ang isang bagay, ang tanong lang naman natin dyan kung nag-e-exist yung bagay na yan sa reality. If nag-e-exist ang bagay na yan sa reality, that is true. Kapag hindi yan nag-e-exist sa reality, tawag natin dyan false. Pag sinabi naman nating valid or invalid, ibig lang sabihin yan ay si argument, ay si conclusion, nagpa-follow kay argument. So, merong logical consistency kapag valid. Sa pagkakalatag lang yun ng argument. Pag invalid naman, on the other hand, hindi nagpa-follow si conclusion kay arguments. Pag hindi nagko-connect si argument kay conclusion. Kung mangyayari yung ganun, di ba? True, false, valid, and invalid, there are certain statements that is true, pero invalid. So, anong ibig lang sabihin nun? Totoong meron tayong nakikitang bagay na to sa reality, pero hindi maayos ang pagkakalatag niya ng evidence. Magulo siya magsalita. Pag sinabi naman nating valid and true, ibig sabihin, totoo nga ang pinag-uusapan niya, at the same time, malinaw siyang maglatag ng evidence. Meron naman ding valid and false, ibig lang sabihin nito, maayos ang pagkakalatag niya ng evidence, pero walang ganon sa reality. Hindi siya totoo. Meron ding invalid and false, ibig lang sabihin nito, hindi siya marunong maglatag ng evidences, at the same time, hindi totoo ang sinasabi niya. Logical yun. Okay? Ito yung mga logical values. Sa ethical values naman, syempre, meron tayong good and bad or good or evil. Okay? Same lang yun. Syempre, pag usapang ethical, tatanungin lang natin, kapag good pala, ibig lang sabihin yan, sumusunod yan sa moral standard. Kung ano man yung moral standard na meron tayo, okay, whether it's religious, whether it's philosophical, or legal, as long as nagpa-follow siya doon sa standard na moral standard na meron tayo, it is good. On the other hand naman, magiging evil yan or bad kapag hindi siya nag-adhere sa moral standard na yon. Hindi siya sumunod. Magiging bad siya or evil ang kanyang action. Siyempre, sa aesthetics, dalawa lang naman yan. Beautiful and ugly. Okay, siyempre, beautiful kapag nagde-delight siya sa senses mo. Ugly naman kapag pangit siya sa mata mo or sa senses mo. Okay, so kung ganon, ang ating term sa aesthetics ay dalawa lang. Beautiful, ibig sabihin niya, nagbibigay siya sa atin ng delight or pleasant experience. At ugly naman, ibig sabihin glooms. Pangit. Okay? At typically, ang mga term na beautiful and ugly ay nagpuproduce sa atin ng certain reaction. Definitely, kapag nakakita tayo ng beautiful things, since nakaka-delight siya ng senses natin, nakapag-produce siya sa atin ng wow or amazement, di ba? Walastik or hanip. Kapag ugly naman, syempre, since senses ang ating ginagamit to see it, nagpo-produce din siya ng reaction na yuck, ew, or sus or gross. Kasi connected yan. So, halimbawa, kapag kumain ka ng panis na pagkain, syempre, that is ugly on the taste, ew. Guys, then, syempre, pag may nakita kang hindi ka aya-aya sa mata, yuck. Diba? Pag nakita tayong gwapo, diba? Wow, ang pogi. Pag pangat naman, ew. Mukhang trabahador, diba? Mga ganun tayo. Diba, parang yung joke nga na, kapag pogi ang nanghipo, okay lang. Kapag pangit ang nanghipo, manyak. Kasi something to do with this. Dito ko na-explain ko yun kasi ang Filipino natin, ang concept ng beauty natin sa Philippines ay associated din sa good. So, kapag pogi ka or maganda ka, para sa kanila mabait ka. Okay? Kapag pangit ka, okay, madalas evil ka. Okay? Later on ko na may explain yun sa Filipino concept natin. Pero yun nga, our aesthetic value produces reactions as well. With that, sabi ko din sa inyo, since aesthetic is a science of sensory perception, okay, pag sinabi nating sensory, it implies 5 senses. Pag sinabi naman nating perception, ibig sabihin ito yung psychological or mental interpretation natin sa bagay na nakita natin. So, focus muna tayo ngayon sa senses. Accordingly, we have 6 senses. The eyes, ears, nose, tongue, skin, imagination. Okay? Siyempre, gamit yung mga senses na ito, meron tayong makukuha ang sense data. Or may mga bagay tayo na nakikita lang ng eyes, naririnig lang ni ears, naaamoy lang ni nose, natitigman lang ni tongue, nararamdaman lang ni skin, at nai-imagine lang ni imagination.
So ano bang mga arts yung pwede nating i-associate dito? I think you're quite familiar to some of it. Diba? Halimbawa, sa eyes, ang sense data na makukuha natin ay color, shape, size, and motion. So, siyempre, eyes lang ang ginagamit natin, visual art lang ang pwede nating tingnan. Okay, so painting, sculpture, architecture, dance, drama. I think aware naman kayo sa visual art, right? 2D or 3D art, pasok yan dito. Sa ears naman, syempre, ang sense data na makukuha natin ay sound or tones. Definitely, mag-a-apply lang ang ears sa certain art na auditory art like music and drama. Sa nose naman, definitely, odor lang ang ating sense data na makukuha. Syempre, ang tanging art lang na meron tayo dito ay the olfactory art or perfume making. Sa tongue naman, definitely, ang ating sense data na makukuha dito ay taste, panlasa. Ang form of art na meron tayo dito ay culinary art like cooking. Sa skin naman, syempre, ang sense data na makukuha natin dito ay texture, shape, size, and motion kasi nga nahawakan natin. Okay? Ang form of art na makukuha natin dito ay tactile art like sculpture or love making. Lastly, sa imagination, ang sense data na makukuha natin dito ay images kasi imagination. So, ang form of art na pwede nating tingnan gamit ang imagination ay literature and drama. So, kita nyo, kapag titingin kayo or gagamit kayo ng ways of criticizing certain art, dapat nag-a-adhere yan so ano bang art ang pwede mo lang tingnan gamit ang senses mo. Bawal mong gamitin si nose sa form of art na visual art. Kasi mawawala ng silbi yung criticism mo sa nose mo sa isang visual art. Ay, ayoko ng painting na itong mabaho. Eh, hindi naman yun ang mismong art na papasok sa olfactory sense mo. Diba? Dapat perfume. Ayoko nito sa mata kasi sabihin natin, pangit sa tunog. It does not make any sense. Kapag yung sense na ginamit mo, definitely, ang form of art na gagamitin mo ay pasok din sa eye. Okay. Pero kung makikita natin dito, base sa ating mga senses pala, may mga representation ito ng arts. So kung ganon, di ba, malinaw na meron tayong sense data. Ito magkakahalo na ito ng ating 6 senses. Base dito, magkakaroon din tayo ng aesthetic value base sa beautiful and ugly. Okay, halimbawa, sa sense data ng color, ang beautiful color natin ay tinatawag nating picturesque. Ugly color naman ang tawag natin dito blur. Sa shape naman, ang beautiful shape natin ay pretty, ang ugly shape natin ay grotesque. Okay. Pag sa size naman, ang beautiful size nito ay cute, ang ugly size nito ay piquant. Cunt. Sa motion naman, ang beautiful motion natin ay graceful, ang ugly motion natin ay awkward. Awkward. Sa sound natin, ang beautiful sound natin ay lovely, ang ugly sound natin ay droll. Sa odor, ang beautiful odor natin ay tinatawag nating fragrant, ang ugly odor natin is foul. Sa taste, ang beautiful taste natin ay delicious, ang ugly taste natin ay pungent. Sa touch, ang beautiful touch natin ay pleasant, ang ugly touch natin ay harsh, and lastly, ang beautiful image natin ay fantastic, ang ugly image natin ay ridiculous. Okay, yun nga, we only apply this based on the arts na naka-associate sa kanila. So, halimbawa, si picturesque and blur, visual art lang yan. Si shape din, si size at motion, mga visual art yan, as well as tactile. Walang siya pwedeng gamitin. Si sound, pwede lang siya sa auditory art. Si odor, sa olfactory art. Sa taste, culinary arts. Sa touch, syempre, ano ba yun? Tactile art, and sa image, sa imaginative art, like literature and drama. Doon lang siya mag-a-apply. Pero yun nga, para maiwasan natin yung mga ganitong concept, beautiful and ugly na lang ating pag-uusapan. I-specify na lang natin kung beautiful in color, so ay yun, or beautiful in motion, so ibig sabihin, graceful yun. Okay? Papahin ako. So, paano natin siya i-apply? So, halimbawa, itong picture ni Kandinsky, like color composition. Accordingly,
Okay, sa example natin dito, picturesque siya because gumamit siya ng maraming kulay. At buhay naman yung kulay, so beautiful color siya, picturesque. So, ang ginamit nating sense dito ay sight. Ang tinignan natin ay visual art, so picturesque because it is beautiful. Okay? Wag yan. Pero dito kasi, another example is rock music. Bawal mong gamitin si sight sa sound. Definitely, iba sila ng sense eh. So, ibig sabihin, iba din yung way of appreciating it. Okay? Bawal mo i-apply yung criticism mo using the eyes to criticize the sound. Magkaiba kasi sila. Ito another example. Diba? Itong picture na ito, or painting, kasi ito picture lang nakikita natin, the composition with red, yellow, and blue. So, this is a visual art. Definitely, eyes ang gagamitin natin. So, beautiful terms or ugly terms based on the sense of sight ang gagamitin natin. So, mag-apply pa rin yan sa picturesque. Ito, another example naman ng ugly in sight. So, ugly color is blur kasi hindi matingkad yung kulay. So, ito yung example ng white on white. Okay, na part din ng previous activity nyo. Another example of picturesque na matingkad yung kulay ay itong rainbow. Definitely, matingkad siya. Visually natin siya nakita. Okay, hence, picturesque yung gamit nating term. Sa sunset on the beach, some would say this is beautiful in imaginative sense, pero kapag visually, this is a blur. Ugly color siya. Why? Kasi isa lang yung kulay na nakikita natin. Orange, di naman. Tinge of orange, yellow, and brown. Blur siya. Patay yung kulay niya. So, visually. Okay? Dito naman, we can say that this is a picturesque. Kasi makulay siya. Okay? Pero yun, depende pa rin siya sa individual. Some individual will say it is picturesque. Some would say that this is a blur kasi masyadong orange yung background or mayroong pagka-tinge ng sunset color. Okay? Ito, another example ng visual art. So, this visual art is, syempre, eyes yung ginamit natin. So, ang term natin should be sense of sight at value of beauty ang meron tayo or value of aesthetic. So, since makulay ito, pwede natin siya sabihin picturesque. Okay? Ito, sinking sun. So, since visually natin siya nakita, so sense of sight ang ating ginamit. So, ano ba yung beautiful and ugly terms on the sight or visual art terms? Is it an ugly or blur? Or is it a picturesque? Another example, di ba? Venice at Twilight by Monet. Okay, Impressionism. Okay, since visually pa rin natin siya nakita, is this a picturesque or a blur? Aside from tandaan natin sa visual art, sometimes looking things visually, especially with the meaning of a color meaning, di ba, nagpo-produce ito ng emotional effect. Okay, kasi alam naman natin na yes, visually natin nakikita ang mga kulay, pero sometimes color implies feelings. Di ba, halimbawa, warm colors such as red, orange, and yellow produces bright or angry colors. Meanwhile naman ang violet, blue, at green, they are cool colors. They often produce calming or sad emotions. So dito, since matingkad yung red, visually natin siya nakikita, okay, nagbibigay siya sa atin ng emotional effect in addition to the screaming image. Okay? So, maliban sa visually kang may nakikita, meron din tong ini-impose na imaginative. So, meron siyang emotional effect. Colorful building, definitely mag-apply din ito. Yes, this is a beauty in proportions. Pero ang sculpture kasi is a visual art. So, well, hindi naman natin mahawakan yung buong building na yan. Okay? We can just see its size visually. So, visual pa rin ang ating gagamitin. Okay? Makulay siya. So, definitely, it's a picturesque. Okay? Sa Filipino naman, ang concept natin ng beauty is actually very colorful. Kaya papansin nyo lahat ng mga pinuproduce natin jeepney,
mga festival, mga damit ay makukulay. So, halimbawa wala akong example dito. Maganda example dito, itong mga paintings na ito. Pero yun nga, tumalon ako. Kulay lagi ang konsepto natin. Halimbawa, it's more fun in the Philippines. Yung Filipino flag natin, makulay. Mga festivals natin, ano pa ba? Ang araw ng palaspas natin, and so on and so forth, because ang maganda sa atin ay makulay. Pero at the same time, this concept of color is beautiful ay nag-i-imply din siya ng fear of empty space natin. Anong ibig sabihin nun? O papansin nyo, typical sa mga Pilipino, na bawat sulok ng bahay nyo ay laging may gamit. Pinupunan lagi ni nanay, or ni tatay, or ni lola at ni lolo. Ayaw nila na bakante yung lugar na yon. Ayaw nilang picture frame lang ang nakalagay doon. Dapat may nakalagay na furniture. Tapos sa ibabaw ng furniture, that may nakalagay na gamit. Ito yung tinatawag natin horror vacuum. Maganda example din ito pag pumunta kayo sa palengke, or sa Divisoria, or kung anumang mall. Mapapansin nyo, bawat sulok ng mall ay may mga tiyangge or may mga kainan. Because we are afraid of space. Gusto natin na ma-clutter. I don't know why sa atin na uso yon. Pero kasi, yung horror vacuum ay ginagamit nating mga Filipino to actually accommodate our concept of colorful is beautiful. Diba? Kung pupunan natin yung space na ito, di ba mapapansin nyo, mas magandang mapunuan natin yung buong white area na ito with colors. Okay? Hence, nag-create siya ng colorful is beautiful. Pero at the same time, it implies our fear of empty space. Wala tayong madalas area na may empty space. Laging puno. Okay? So, magandang example dito ng horror vacuum. And at the same time, colorful is beautiful ay itong canvas nito ni Osorio. Wala kayong mapapansin ditong area na empty space lang. Punong-puno siya ng kulay. Okay? So, horror vacuum implies colorful is beautiful. Then, colorful is beautiful in the Filipino concept of beauty implies horror vacuum. Another example, di ba? Makulay siya and at the same time, wala siyang iniiwan na empty space. Another example, di ba? Mapapansin niyo sa bahay niyo eh. Kami sa bahay namin laging ganun. Ayaw ng nanay ko na bakante ang isang lugar. Kahit maganda siyang tingnan, gusto niya lagyan ng furniture. I don't know why. It is something to do ba with feng shui? Hindi naman. Okay. Takot tayo sa empty space. Actually, ganitong idea din, okay, ng horror vacuum or colorful is beautiful ay makikita natin sa mga Filipino folk art natin or Filipino art natin. Like jeepneys. Papansin kayo, walang jeepney na pure color. Siguro ngayon, meron tayong mga color-coded jeep. Like, jeep papuntang ganito ay pure white lang ang kulay, iba naman purple. Pero originally, makukulay ang ating jeepney. Minsan may mukha pa ng tao, mukha ng Diyos, mukha ng hayop, plants, and so on and so forth. Madisenyo siya because colorful is beautiful and horror vacuum. Fear of empty space. Diba? Ito maganda example. Lahat ng area may kulay, may disenyo. Walang empty space. Another example. Excuse me? Okay, yung mga patok na jeep na sinasakyan natin sa PUP. Okay, nakikita niyo sa PUP. Diba? Minsan nga yung patok na jeep na ito, may horror vacuum din siya. Hindi lang visually, pati auditorily. Diba? Hindi na kayo magkarinigan. Diba? Nagbabayad ka. Isang example of horror vacuum. We are afraid of empty space or silences. Diba? O, ayan. Diba? Kitang-kita, lahat may kulay. Diba? Pero sobrang daming ilaw. Ano ba yung fear naman sa parang maraming mata? Yung afraid of holes. Yun din lumalabas. Ang dami. Overkill sa light. Okay. Maganda example din yung kalesa natin. Ang kalesa natin, syempre, punong-puno ng kulay. Diba? Either, ito yung kulay ng kanilang prangkisa, o hindi naman ito prangkisa, talagang makulay siya.
Diba? Sa atin kasi mga Filipino, halimbawa tricycle or jeep, minsan may color coding na eh. Pero, kung hindi mo hayaan yan, makukulay yan. Or kahit may kulay yan, halimbawa ng color coding niya, dadagdagan pa niya ng design. May mga paluwit yung pedicab, may mga gamit sa loob, very personalized. Alam mo yun. Yan. Okay? Makukulay siya. Tricycle then another example of colorful and is beautiful at the same time horror vacuum. 'Di ba? Kung walang color coding ang mga tricycle, sobrang kulay niya. Kahit nga may color coding yan, eh, may mga disenyo pa rin yan eh. 'Di ba? Hindi mawawalan talaga ng disenyo. Okay. At mapapansin nyo din yung occupation, yung paggamit natin ng space. 'Di ba? Bakit laging pinupuno or overloaded ang jeep at yung tricycle? 'Di ba? Sabi nila, isa pa, ikalahati na nga ng putin nakaupo sa'yo sa jeep. Or vacuum. 'Di ba? Gusto pa nilang may nakasabit. 'Di ba? Ba't ganun? Ayaw nila ng empty space. Another example yung ating mga ice cream cart. Okay. Ngayon kasi, onti lang ang titinda ng ice cream cart, especially sa area namin kasi ako ay Farview, so bihira na ako makakita ng ice cream cart. Yung mga dirty ice cream. Okay? Pero makulay pa rin siya. Ito din, malapit na yung spirit of Christmas natin, di ba? Colorful parol, di ba? Ang kulay din niya. Minimake sure natin makulay ang parol natin. Sa ibang bansa, okay na sa kanila yung yellow star. Sa atin, gusto niya nating kompleto ata yung tertiary colors with neutral colors mixture. So, tertiary, intermediate, and primary colors na kompleto sa ating parol. Diba? Dati, bago pa nagmahal yung mga Meralco, pagbonggahan ng mga Christmas light ang mga bahay. Kasi talaga nangingibabaw yung liwanag. Nakaabutan ko yun eh. Diba? Isang example na colorful is beautiful in the Philippines and at the same time, horror vacuum. Dito kitang-kita nyo walang space ang hindi nagamitan ng kulay. At lahat may ilaw. But, majority of them. Ang sarap niyan titigan. Nakaka-relax. Okay. Kitang-kita nyo yung paggamit natin ng colorful is beautiful. Siyempre, maliban sa modern art, meron din tayo nagpapakita ng colorful is beautiful and horror vacuum sa ating indigenous art. Halimbawa, yung mga bangka natin or yung vinta sa Badjao art. Diba, lahat ng ating kanilang mga vinta ay makukulay. Diba? Sarimanok design din, mapapansin nyo, Sarimanok or Ibong Adarna at kung ano-ano man ng ating kasamang mitolohiya ay makukulay sila. Diba? Gamit niya yung Philippine flag. Actually, Philippine flag natin is colorful eh. Diba? Sa ibang bansa, dalawang kulay lang. Sa atin, gusto pa nating madetalye yung sun, gusto nating madetalye yung star. Okay, Sarimanok. Diba? Ang ganda oh. Very intricate yung pagka-mosaic nito. Abstract art nga ng Sarimanok, makulay pa rin. ABS-CBN logo ng Sarimanok. Diba ngayon, naglilipanan na ulit yung mga Christmas ID ng mga networks. So, makikita natin yung pagiging makulay natin. Another example, yung tinalak, yung mga tela ng mga tibolis. Uso sa kanila yung colorful, tinalak, or printed. Ayaw nilang mabakante ng disenyo. Okay? So, ayan. Very intricate ng design. Okay? Diba? So, mga cobre kama din natin. Ang dami natin cobre kama na makulay. Bang uso-uso sa Philippines yun. Kaya ang hirap-hirap maghanap ng plain na cobre kama. Ang problema ako doon. Ang mahal nila pag plain. Ba't ganun? Diba? Yun nga, ginagawa ang ating tinalak through weaving. Diba? Mga damit na tinalak clothes, kitang-kita nyo, lahat ay may kulay. Walang plain. Diba? O yan, no?
Ang ganda niya kasi makulay siya. Kasi nga, Filipino concept ng beauty yun. Okay. Ayan. Mga una na may uh, indigenous concept of art or Philippinized tie or pillowcases. Yun nga, nauso din yung Nike shoes na may tinalak design. Okay. I think limited edition to. Wala na to sa Nike. Then sa mga festival, obviously, kitang-kita natin ito. Madalas colorful costume, banderitas, pagkain, and so on and so forth. Okay? So, example nito is during fiestas. Diba? Okay? Pahiyas Festival. Diba? Diba? Kitang-kita natin yung horror vacuum. Lahat ng area may kulay, may disenyo. Wala talaga tayong iniiwan na space lang. Okay. Sinulog Festival, obviously. Diba? Ang kulay. Dito actually bumibenta yung mga artists sa mga festival. Okay. Kadayawan Festival, di ba? Another example sa Davao. Pinagbenga Festival. Ganda ng festival natin, ang kukulay. Dinangyang Festival sa Iloilo. Sorry, ako binibutcher ko yung pronunciation. Then, Ati-Atihan Festival. Ganda ng kulay, ang titingkad nila. Then, Mascara Festival sa Bacolod. Diba? Kitang-kita nyo, wala talagang space na iniiwan. Walang bland. Or, yun nga, bland ha. B-L-A-N-D na disenyo. Tinalak Festival, di ba? South Cotabato. Yun nga, the colorful is beautiful in the Philippines. Kaya nga mga logo natin, it's more fun. In the Philippines, ang kulay rin. Di ba? Yung airplane din natin, ang kulay ng airplane natin, ang ganda ng Philippine Airlines eh. Ang ganda niya. Siyempre, Cebu Pac, yellow lang yun. Air Asia, red lang yun, saka white. Pero pag Philippine Airlines talaga, yung pinapondohan talaga ng government, ang ganda. Makikita mo talaga yung kulay ng Philippine flag. Kasi colorful is beautiful in the Philippines. Okay. Yun nga, di ba? Yung isang music video, di ba? Pinapakita niya yung pagiging colorful is beautiful in the Philippines. Pag-usapan namang pretty shape or ugly shape, ang terms natin na pwedeng gamitin doon ay pretty and grotesque. Definitely, meron tayong beautiful shape na dome. This is pretty. Kumpara sa grotesque dome, yung parang ipet, okay, ng Washington, D.C. Siyempre, mas prefer natin yung maganda buo yung dome kumpara sa ganito. Ha? Diba? Itong dome na to, mas okay kumpara sa ipet na dome. Okay? Kumpara sa pisat na dome. So, that is pretty and this is grotesque. Siyempre, beautiful shape din itong Sydney Opera House. Diba? Beautiful shape. Sa female body naman, sexy ang ginagamit natin at the same time yung term na grotesque. Siyempre, a sexy person is sexy. Beautiful shape siya in a woman's body. Pag hindi siya sexy, grotesque siya or fat. Okay. Tandaan natin bakit babae po ang pinapakita. Tandaan kasi natin bakit mahilig magpinta yung mga tao ng mga babae because babae kasi madalas sila yung desired sex. Pag sinabi natin desired sex, sila talagang tinitingnan ng mga tao para masabing beautiful sila or hindi. Hindi naman natin tinitingnan ng lalaki kung beautiful siya or hindi eh. Ang beauty talaga nakaangkla lagi sa babae because desired sex siya. Okay, so mapapansin nyo, puro babae ang katawan. Kung merong mang tayong image ng male na nakahubad, either they are heroes or Greek gods sila. Okay? So, ayan.
Another example of sexy. Grotesque naman, ito yung hindi pantay. Okay? Or, sabi natin, hindi pantay or disproportion. Diba? Tulad nito, grotesque to, ugly shape to. Pero sa panahon nila, kung sino man yung nag-produce nito, ay ito yung beautiful sa kanila. Pero ngayon, syempre hindi. Hindi kasi siya proportion. So, grotesque siya. Another grotesque face. Hindi pantay or hindi proportion yung mga mata sa bibig. Diba? Ito ay isang meme or horror. Diba? Another form of grotesque ito, yung painting ni Leonardo da Vinci. Okay? Diba? Hindi appealing. Matangos masyado yung ilong, pointed nose, mahaba-baba, and so on and so forth. Ito medyo blurred, pero grotesque pa rin siya. Diba? Isa, walang baba. Yung isa naman sobrang haba ng baba. So, meron siyang disproportionality sa kanyang itsura. Sa size naman, cute ang beautiful. Ugly naman is piquant. Okay. Hindi ko lang kung tama pronunciation ko. Siyempre, cute size ay big size. So, ito, sa Greek and Western sense, para sa kanila, ang bigger the sculpture is or bigger the building is, the more beautiful it is. So, maganda yung statue of Zeus, okay, sa Greece, okay, or itong Colossus of Rhodes. Dati daw meron talaga nito, okay, meron siyang river na ano pinagduduktong, tapos siya talagang, statue dyan, okay, sculpture, na made of bronze. Pero nagka-earthquake ata, tapos nasira yung statue. So, ginawa nila, minelt na lang nila yung bronze. Hindi na nila ulit tinayo yung statue. Diba? Papansin nyo, pataas siya ng pataas. From 40 feet sa statue of Zeus ng 435 BC to 100 feet sa 280 BC, pataas siya ng pataas. Yung ang 305 feet naman sa Statue of Liberty ng 19th century, then, syempre, mga tallest building sa ngayon. Diba? Papansin nyo. Next time, nasa outer space na tayo. Meron na tayong bridge papuntang Earth hanggang Moon. Okay? So, dati, Pyramid of Khufu, isa sa mga Great Pyramids ng Egypt. So, 420 feet. Then, next one naman yung sa US, yung Empire State Building, 1,250 feet. Then, Sears Tower sa Chicago ng 1,450 feet. Tapos, syempre, sa Taipei, yung 101, okay. Ang pangat ng number, 1,666 feet. Parang cursed, charot. Then, the Burj Khalifa, yung pinakamataas ngayon. So, the bigger, or the pretty size, cute, is better than the piquant. Ito ngayon yung pinakamataas natin. Sa Philippines, ang tallest building natin ay itong PBC Com Tower sa Ayala, Makati City. Hindi ko alam to. Actually, hindi kasi ako mahilig. Hindi ako pupunta ng Makati. Nakakapagod. Anong gagawin ko doon? So, meron tayong 790 feet na building. Sa Japanese naman, ang concept nila ng beauty, especially in size, ay smaller the beautiful is. Example dito, yung bonsai nila. Okay. So, kitang-kita natin, gustong-gusto nila ang pagiging intricate ng small bonsai. Siyempre, nauso din dito yung smallest origami. Diba? So, 0.1 millimeter siya. So, dapat terameter, charot. Ewan ko, gigameter ba? Okay. Actually, sa Japan din, dito din tinatraining yung mga doctors. Kung paano sila sa surgery, tinatanggal nila yung buto sa strawberry. Doon sila mag-train sa surgeon para daw very precise. Okay. Kasi ang concept nila ng small is beautiful. Siyempre, nauso din dito yung shortest poem na haiku. Okay. Composed of 3 lines with 17 syllables. Okay. Ang concept kasi ng Japanese ng small is beautiful is because of their idea of minimalism. So, minimalist ang mga Japanese. Okay? Use of least number of elements is the more beautiful it is. Okay? Nauso sa kanila rin yan. Okay? Like Zen painting circle. Or this Zen painting of bamboo. Diba? Less use of ink.
Okay? River, di ba? Kitang-kita mo nga ang pagiging river ng linyang yon. Charot. Okay? Nauso kasi yung ganitong minimalism or yun nga, less is beautiful or small is beautiful sa kanilang religion na Zen Buddhism. Okay. Anong ibig sabihin nito? Kung aware kayo sa Buddhism, ang concept kasi ng good sa Buddhism is less is good. Naniniwala kasi sila na ang pain and suffering ay produkto ng overindulgence natin or pagkakaroon natin ng possession sa material things. So, ibig sabihin, the more you desire something, material thing, the more you are in suffering. Pero kung in-isolate mo yung sarili mo, smaller things or lesser things, the less suffering na meron ka. Kaya nga sabi dito, the cause of suffering in life is attachment to material things. The lesser the possessions, the lesser the suffering. So the secret to happiness, according to Buddhism, is living a simple life. Sa atin, syempre, hindi. Sa atin, opposite eh. Diba? Colorful is beautiful and horror vacuum. Gusto natin lahat ng area may gamit. So we are very opposite of the Japanese concept of beauty. Diba? Maganda example dito ang kanilang flag. It is very minimalist. Or, yun nga, hindi naman siya small, pero yun nga, minimalist. Ayoko nang basahin to. Okay. Graceful motion naman is, or beautiful motion is graceful. Syempre, pagdating sa sayaw. So, alam naman natin ang distinction between graceful movement, like a ballet dancer, kumpara naman sa hindi graceful or ugly motion. Diba? Maganda example ng graceful dancer is si Michael Jackson. Marami pa. Diba? When it comes naman sa beautiful sound, okay, sa auditory sound, meron tayong, pwede nating gamitin ito halimbawa sa human voice. Pag sinabi natin timbre of human voice, ito yung laki or nipes or lamig ng boses. So example, ang boses ko, malaki. And some other people do not like my voice kasi nga malaki siya. Iba na intimidate. Akala nila masungit ako. Well, magtotoo naman. Pero yun nga, okay. Kaya sinasabi nila ang voice ko, ito yung timbre, yung lalim ng boses ko na para akong nagnanag, it is droll. Pero kung malamig naman yung boses mo na parang mala Ariana Grande yung boses, 'di ba? Yung talking voice na Ariana Grande ay malamig sa tenga. Lovely naman 'yon. Kasi maganda ang kanyang timbre. Tandaan din natin ang timbre, ito din yung nagbibigay sa atin ng sabihin natin capability to distinguish the sound of a piano sa sound ng guitar. Okay, timbre din ang tawag doon. Quality of tone. 'Di ba? May mga boses na magaganda ang tunog, malamig sa tenga. Halimbawa si Jose Marichan, Mariah Carey. Diba? Malalamig sa boses na kumpara naman sa malalalim na boses ng mga singer. Diba? Magandang example ng mga boses na may trembling effect or buo ay si Charisse Pempenko beforehand. Pero hindi siya droll. Okay? Hindi siya ugly sound. Hindi din siya lovely kasi dramatic yung tunog niya. Malalim. Okay? When it comes naman sa beautiful touch, meron tayong tinatawag na pleasant. Okay? Siyempre, pag isang example dito yung Kama Sutra ng mga Hinduist. Okay? Art of pleasure. A brief background lang bakit sila may libro of sexual pleasure is because para sa Hinduism, okay, parehas pa rin sila ng Buddhism na naniniwala na ang suffering and desire, pain and suffering, ay nakaakibat siya lagi sa material possession. Pero kung sa Buddhism, ayaw nila ma-indulge sa material possession, ang Buddhism, so lalayo sila as much as possible. Sa Hinduism, hindi. Since alam nila na pain and suffering ay yung material possession, gagawin nila, sasawain nila ang sarili nila. Kasi pag nagsawa sila doon, magkakaroon sila ng wisdom. Magkakaroon sila ng enlightenment. Na, alam ko na yan eh. Hindi na siya something na desirable sa akin, nagsawa na ako. Kaya, sabi tawag doon, overabundance sila. Dapat magpayaman ka ng mabuti, makapag-aral ka or makuha mo lahat ng uri ng knowledge. Yun nga, masatisfy mo ang sexual pleasure mo para ma-reach mo yung target nila na enlightenment. Kaya meron silang Kama Sutra. So, dito, accordingly, is meron daw beautiful touch. Ayun ang background doon. Siyempre, sa image naman or
imagination, di ba, meron tayong fantastic and ridiculous. Sinabi ko doon sa inyo before na sometimes yung visual art or the imaginative ay nakikita natin siya sa visual art kasi may sculpture doon eh. Okay, so mga example natin dito ay mga visual art. This is an example of surrealism. So, syempre, some of you would say this is fantastic, some would say not. Okay? Imagine niyo kung dyan kayo nakatira. Okay. Is this fantastic or ridiculous? Ridiculous. Parang Harry Potter spell. So, let's go now with the hierarchy of beauty. So, malinaw na each sensory, each or 6 senses natin ay nagpapakita ng certain concept of beauty na nag-adhere doon at yung each senses natin ay may certain art lang tayong titingnan. So, dito natin pag-uusapan na we actually prefer beautiful over ugly things. Okay, yun nga. Definitely. Okay. So, yun nga, maganda example dito, di ba? Pag-usapan natin kung ano yung mga beautiful and ugly dito. Number 1, syempre, we can say that this is beautiful, right? On the other hand, a short-haired woman, diba, is sometimes we consider it ugly. Okay? Because typically women are associated with long hair or feminine features. Another one is this is also beautiful, although in a different sense, like sexy. Okay? And the other one would be beautiful in a sense na innocent. Okay? So, base dito sa apat na ito, definitely, we can see that we actually prefer the beautiful ones kumpara dun sa ugly. Okay. When it comes naman sa male, definitely, meron din tayong concept ng beauty, although handsome ay ina-associate natin sa male, pero tandaan natin, beauty, disregarding the idea of gender, nag-apply siya both genders. Kaya halimbawa, ito kay Durer, di ba? Sakto lang. Okay. Then, kumpara dito, this is ugly. Definitely. Then, i-compare mo siya dito, this is actually beautiful or handsome. Tom Cruise to eh. Then, compare it to another one, ay grotesque image of Van Gogh. So, kung papansinin niyo dito, mas prefer natin definitely yung image ni Tom Cruise because we actually prefer beautiful kumpara sa ugly things. Okay. So, base dito sa mga pinakita ko kanina, meron tayong 14 degrees of aesthetic values. Okay, the beautiful, siya yung pataas. Okay, and the ugly ay pababa. Okay, ang pinaka-highest form ng beauty ay yung tinatawag nating sublime. Ang sublime, ito yung purong kagandahan na nape-perceive natin through sensory perceptions. Sublime din, ito yung somewhat nagbibigay sa atin ng peace of mind or mental satisfaction. Sublime, ito yung highest. Next, yung grand, ito yung feeling of delight, pero may halong awe. Okay. Next, elegant. Ito yung merong delight, pero nagbibigay siya ng impression or yun nga, nakaka-impress siya. Okay. Charming naman, nagbibigay siya ng delights, pero nakaka-attract siya. So, ibang-iba kasi yung sublime doon. Comic naman, ito yung delight na nagbibigay ng entertainment. Okay. Tragic naman, ito yung may delight. Maganda siya, pero malungkot. Terrible, maganda siya, pero nakakatakot. After the 7th, nandito na papasok yung the ugly. Scary, ito naman yung gloomy, pangit, at nakakatakot. Horrible, ito yung pangit at malungkot. Poignant, ito yung pangit at attractive. Okay? Maaring sa kilos niya. Di ba, pangit siya pero charismatic siyang tao, ganun. Then, perverse, ito yung gloomy pero nagbibigay ng impression. Nakakamangha siya. Rustic naman, ito yung gloomy at nagbibigay ng awe. And lastly, pathetic, ito yung pinaka-ugly sa lahat. Okay? Papapansin nyo, mahirap explain to by adjective. Kasi sa ating mga Filipinos, maganda. Or siguro may iba-ibang term sa atin, pero malalim. Okay? More likely feeling kasi ito Kaya nga, di ba, art appreciation, it's more likely feeling
ng sensory natin. So, meron tayong mga images. Okay. So, ito, maganda example ng scary. Ito ay gloomy. Accordingly, gloomy kasi siguro yung kulay niya ay hindi matingkad. At the same time, nagbibigay siya ng emotion ng fear. Kaya scary siya. Scary or scary. I think it's scary. Okay, scary. Okay. Next, another one naman, ito naman ay comic because nagbibigay siya sa atin ng kagandahan. Maganda siya. Pero at the same time, entertaining siya. So, kung titingnan natin siya, di ba, may mga tao nakatali sa spaghetti, di ba, sa lower right. Pero naman sa upper left is nagpuputol sila ng ribbon cutting gamit ang pasta, di ba? And may nagwawalis gamit yung spaghetti, and so on and so forth. So, this is an example of maganda and entertaining. Siyempre, may comic tayo na movement. Ito yung kay Charlie Chaplin, di ba? It is beautiful kasi ang movement niya is charming, pero at the same time, entertaining siyang gumalaw. Okay, hindi ko na siya anhin. Meron din tayong bizarre. Gloomy siya, pero somewhat entertaining siya. Entertaining to the sense na parang curious. Ano to? Ito pala yung loob niya, mga ganon. Okay, marami tayong example ng mga carcass beef. Tulad nito, or ito, syempre di siya maganda sa mata. Kaya nga gloom siya, pangit. Or another example, yung mad woman, di ba? This is an example of gloom, pero I think entertaining. Okay? Or pwedeng fear. Okay, scary kasi hindi natin kilala, di ba? Hindi maganda yung kanyang image. Right? Okay. Then meron din tayong, ito another image of disproportionality, grotesque, di ba? Siyempre, that's not good. Diba? So, gloom siya. Okay. And at the same time, ay sabihin natin fear or bizarre yung nararamdaman natin. Ano yan? Then another example, itong installation art na this little piggy went to market, this little piggy stayed at home. So, actually, kalahati yan eh. Ito yung nakikita natin, ito yung buhay na side. Tapos yung kalahati niya is, yun nga, kalahati. Okay, so nakita niyo nakahati yung ano. Yun naman, this piggy went to market, this little piggy stayed at home. So, kitang-kita nyo. Okay, so this is gloomy because it's a dead pig. Di yung maganda yun. Pero at the same time, either scary siya or horrible yung nararamdaman mo. Kasi naawa ka sa pig. Diba? Another example, di ba? It's a carcass of, pig din siya. Actually. But hindi siya pleasant di ba? Ugly siya. Another example, yung kalo. Ginawa ni Kalo, yung my birth. Although birth itself is a beautiful process, imaginatively, pero visually, hindi siya kaaya-aya. Diba? This is, siguro sabihin natin, terrible. Beautiful, pero fearful. Ganon. Okay. Another one is rustic, glooms, and awe. Kasi, matay siya. Ganito pala yun. Okay. Kaya kumpara mo naman to sa Sublime, pure delight. Diba? Wala akong papansin dito Parang sa akin titigan. Hindi na nagpo-process yung brain mo. Mental satisfaction na siya. Ibang-iba siya sa mga uri ng delight na makikita natin. Maganda lang talaga siya sa mata. Isang example kasi ng Sublime yung you're at peace. Ano ba, nakasilip ka sa horizon, you're at peace, seeing it, so hindi na process yung brain mo. Basta nare-receive mo lang yung beauty. Diba? Ina-appreciate mo lang siya. Isang example yun ng Sublime. Kaya nga ito, diba, Sublime siya kasi pure delight siya. Hindi ka na nag-iisip, walang halong emotion. Ang nararamdaman mo, nakatingin ka lang sa kanya, tas very attractive yung pagtingin mo dito. Okay. So, ito, ayoko nang anuhin to. So, kung ganun pala, na mas prefer natin ang beautiful sa ugly, maganda din malaman natin kung ano ba ang Filipino aesthetic worldview. Or for short, ano ba ang konsepto natin ng ganda. Okay? Accordingly, ang concept natin ng ganda ay pinaghalong konsepto ni Kovar, yung before na tinuro ko, kung ano ba ang Filipino. Di ba meron tayong labas, loob, at lalim? Ihahaluan natin din ito ng konsepto ng ganda na galing kay Hokano. Okay? From this perspective, magkakaroon tayo ng idea ng beautiful personhood o magandang pagkatao sa ating mga Pilipino.
Kasi sa ating mga Pilipino, hindi lang naman labas na anyo ang tinitingnan natin. Pati yung loob, yung soul, at yung spirit ng tao. Kaya, ang dami nating terms ng ganda, okay, na hindi naman natin madalas ginagamit, pero marami. Okay? Itong approach natin is basically, galing siya sa anthropologist na si Hokano. Okay? Na, gumamit siya ng anthropological theory or cultural anthropology like historical particularism, cultural relativism, and cognitive theory para makita niya kung ano ba ang Filipino worldview. Pag sinabi kasi nating worldview, it refers to a way people look at the universe. For short, lente siya ng pagtingin. People's picture of the universe that lies deep in the heart of culture. So for short, every culture has a certain worldview. So halimbawa sa ating mga Pilipino, kapag sinabi natin ang kultura natin ay makulay, ibig sabihin ang worldview kasi natin kung ang concept natin ng kagandahan ay makulay, definitely kasi ang kultura natin ay makulay. So basically, ang culture yung nasa loob at yung worldview, yung pagtingin natin. Okay, so ito nga tayo, worldview, paano natin titingnan yung mundo at paano yung relationship natin doon. Okay, culture, siya yung nasa loob. A system of symbol and meaning people use to organize their ideas which they express through language. So sa atin, alam naman natin na ang kultura natin as a Filipino, kaya nga Filipino tayo, because meron tayong sense of Filipino-ness. Ito yung Filipino identity na pinag-uusapan natin. Na before, sinabi ko, dinedebate pa kung meron or wala. Pero diba, sabi ko sa inyo, meron tayo. Yun nga lang, it's very, sabi natin, diverse. Very fluid siya. Kaya maaari nag-result tayo sa very colorful sense of beautiful. Diba? Na kung saan language, ginagamit natin or ine-express natin yung worldview natin. Diba? Sabi ko, culture, siya yung nagdidikta kung paano natin i-view yung mundo. Diba? Halimbawa, para sa atin masama kumain ng aso because ito yung kultura natin, definitely ang worldview natin nag-a-adhere doon. Okay? And in some way, paano natin ilabas yung ating worldview is through language. Nagsasalita tayo or may certain language tayo nag-a-associate sa worldview na yon or culture na nasa isip mo. So halimbawa, pag sinabi kong ano bang magandang term? Halimbawa, po. Paggamit natin ng po at opo. Ang po at opo is a language. Pero this language represent our culture and shows how we interpret or interact with the worldview. So tayo, since gumagamit tayo ng po at opo, and it symbolizes respect, because within our culture, we respect the elderly. Ito yung approach natin sa matatanda. Gumagamit tayo ng po at opo. Okay? So, yun nga, ang ginawa ni Hokano dito, ginamit niya yung analysis of language. The analysis of meaningful words in language is analysis of a form of culture on which lies people's worldview. Okay? Isa itong cultural analysis through language. Yun ang ginamit niya. Okay? So, tinignan niya ang concept ng ganda. Kung paano ba ang ganda na salita natin at yung ibang terms na associated dito, nagre-represent ng ating culture. Kasi diba ang ganda, ginagamit natin siya to explain our worldview. Halimbawa, maganda ka. So that is a worldview na kung saan nasa loob natin may kultura tayo. So by looking the ganda, malalaman natin ang ating culture. Okay. So accordingly dito, meron daw tayong maraming uri ng Filipino dimensions or worldview. Meron tayong natural dimension. Siyempre, ito yung based on nature. Biological, siyempre. Communal, ito nga yung pagiging part natin ng society. Social dimension, ito yung mas malaki na. Hindi lang yung communal kasi yung parang local area. Social naman is medyo mas malawak na area. Normative, okay. Normative, ito yung mga utos na dimension. Halimbawa, norms natin. Ethical, so syempre, and moral, halos same lang yan. Okay, then may aesthetic dimension tayo, kagandahan. Then theological, pag sinabi natin theological is order dimension. Meron tayong nakikitang system sa universe, paano siya nag-work. Then may ideological. Ito mismo yung system of thoughts or ideas, paano nag-work yung universe. So madaling salita, pwede nating i-associate yung ideological sa spiritual. Okay. So base dito, makikita natin from the body to the spiritual. Paano ba nag-work yung Filipino worldview ngayon sa concept natin ng kagandahan? Kung dito pa lang sa dimensions natin, may labas, loob, at lalim. Okay. So, unang-una, meron kasi tayo aesthetic term na ganda. Ang ganda,
ay ibig sabihin lang yan, sum total of katangian or traits of anything that gives the highest pleasure to senses. So, para siyang beauty. Di ba? Ang beauty is a pure delight of the sensory perception. So, ang equal term niya sa ating Filipino language ay ganda. Pero tandaan natin, ang ganda is a relative term sa atin. Kung sa West is meron silang relative and absolute, di ba sabi ko, from a objective sense ni Plato, bumaba siya hanggang relative because of the theory of taste. Dito sa atin, relative siya. Okay. Kasi nga, marami tayong konsepto. Marami tayong parte ng tao. Meron tayong labas, loob, at lalim. Okay. So, ibig sabihin, meron tayong kagandahan sa labas lang, meron tayong kagandahan sa loob lang, at meron tayong kagandahan sa spiritual lang. Nagbabago-bago yun. Yun nga, when applied to person, ganda involves physical appearance or ayos and social character. Pero hindi lang naman yun ang ganda sa atin. Diba? Ganda din is also about the totality of a person. Yun nga, pagkataong panlabas, physical appearance, and social behavior. Siyempre, ang social behavior, kasama din dito yung mismong loob na ugali niya. Yung lalim niya. Ganda and beauty are actually sa Filipino are interchangeable. Kasi nga, ewan ko kung bakit ganon sa atin, kapag mas maganda yung tao, the more na mas mabait siyang tignan. Especially kung halimbawa may ganda ka ng maamo yung mukha. Ang pagiging maamo kasi ng mukha is ganda yun. So, ina-associate nila yun sa pagiging mabait. So, mabuti sa kanila. So, yun nga. So, whatever is maganda, para sa ating mga Filipino, mabuti siya. So, syempre, kapag hindi ka maganda, ibig sabihin pangit ka. Ang pangit ng ganitong concept, pero ito kasi meron tayo. Okay? Sa pag-aaral ni Hokano. So, aesthetic taste, para sa atin, involves moral judgment. So, pwede ding magbago yung concept ng kagandahan. Yes, hindi ka maganda physically, pero maganda naman ugali mo. Gaganda ka sa mata ng ibang tao. Kaya nga may konsepto tayo na pangit, ay maganda ka nga, pangit naman ugali mo. Diba? Kasi yung ganda is nagbabago-bago siya. Okay, yan. So, dito natin makikita ano ba yung aesthetic of Filipino personhood. Una, meron tayong tinitingnan ng maayos, yung pagkataong panlabas, kung maayos siya manamit, maayos yung itsura niya, nag-aayos siya, or yung mabuti yung ugali. So, dito pala nakita natin two dimension. Okay? The physical and the ugali. Good social behavior. Yun nga, pwede ka maging maganda panlabas, pero pangit ka sa loob. So, pangit ka na nun. Isa naman, meron kang pangit ka nga, pero maganda naman ugali mo, maganda ka. Okay. Sa atin, mas binibigyan natin ng pansin yung mabuting ugali eh. Napansin ko yun sa mga Filipinos. Okay. So, yun nga, pagkataong maganda, pareho sa labas at sa loob. So, mamimit lang natin yung beautiful personhood kapag nag-meet yung dalawa. Pero kasi sa atin, kahit pangit ka, pero maganda ugali mo, ang dami nang in love sa'yo. Okay, so mamimit mo pa rin yung beautiful personhood. Okay. So, yun nga, lalabas dito yung idea na kanais-nais or desirable or valuable. Ito yung pinakamataas na uri ng ganda, according kay Hokano. Yung desirable or pagiging kanais-nais. Actually, sobrang dami nating term ng ganda. Okay. Pero nga, ang pinaka-highest form niya, kung, di ba kung ang beauty sa West, ito yung, tawag doon, pleasant siya sa sensory perception. Ang pinaka-highest form ng beauty sa West is the sublime. Di ba? Sa atin, yung highest form ng ganda sa atin is kanais-nais. So, ang dami nating categories ng ganda ngayon. So, meron tayong ganda na beauty. Meron tayong ngayon na hati siya sa tatlo. Gorgeousness, alindog or charm, then rikit, loveliness. Okay, ito, pinaghalo tong movement at physical appearance eh. Ugali nga at saka panlabas. Okay, so, dito makikita nyo yung rangya, grandeur, dingal, or magnificence, and goodness, inam. Sa alindog naman, inam pala nahati pa sa dalawa, kisik, or proportion, gilas, or symmetry. Sa alindog naman, meron tayo ditong lambing, or pagiging malambing na salita, affection, amo, or gentleness. Rikit naman, on the other hand, paulit-ulit lang to, so kinang, radiance, or lightning. Same yan, sa English language yan is laging radiance and luster.
So, after nyan, meron ulit tayong kintab, radiance, at meron din tayong kislap, radiance. Okay, so meron din tayong luningning, luster, at yun. So, pag sinabi natin ganda, di ba, ito yung total beauty natin, di ba? Ang isang branch nun ay yung tinatag natin ganda that is overwhelming. Yung, sabi natin outside, gorgeousness. Dilag ito. Okay. After nyan, di ba si dilag nahati siya sa tatlo. So, meron tayong grandeur or rangya. Ito yung taong okay magsalita at okay yung kilos niya. Sabihin natin, pino siya kumilos. Hindi siya barabal magsalita. Di bastos yung bibig niya. Tapos, sabihin natin, reserve siya. Di ba yung dalagang Pilipina natin na concept, like Maria Clara? So, grandeur yun. Okay. Ang dingal naman, or magnificence, ito yung taong nagme-makeup or nag-aayos. Nagbibihis, naglalagay ng cosmetic surgery, cosmetic makeup. Okay? So, ayun. Sa inam naman, syempre, ito yung pagiging mabuti. Okay? Or orderliness, neatliness, or fineness. So, pag nakuha mo yung tatlong yang pagiging maayos magsalita, kilos, okay, nag-aayos ka, pero kang mga kwintas, nagdadamit ka ng maayos, nagme-makeup ka ng kaaya-aya, then meron kang orderliness and neatness, isa kang gorgeous, dilag ka. Pero tandaan natin, yung pagiging rangya or dingal, ay rangya or grandeur at dingal ay pwede siyang magkaroon ng, sabi natin, excessiveness. Sumusobra. Halimbawa, sa rangya or grandeur, ang opposite niyan is ostentatious. Sobra na. Parang obnoxious ka. Sa dingal naman is pompous. Diba? Sobra kang maglagay ng, or very materialistic ka. Sa inam, or goodness, meron din siyang proportion or symmetry. Ito, nag-a-apply lang ito sa masculine term. Okay, pero tandaan natin, ang proportion and symmetry din kasi mag-a-apply din siya sa women. Pero by looking at a male proportion, definitely, pag makisig ang katawan ng lalaki, di ba, maganda ang proportion niya. Halimbawa, malapad ang kanyang balikat. Symmetry naman, siguro, pantay. Ewan ko, pantay. Anong pantay? Okay. So, yun. Pwede hindi siya mag-work sa babae. Okay. So, ito yung sa dilag. Sa alindog naman, on the other hand, ito yung pagiging feminine natin. Okay. Kasi, kung hindi tayo maganda sa physical, pwede din tayo magiging maganda sa ating pag-uugali or kilos. Yun nga, so, feminine. Okay. Pwede ditong lambing or malambing. Ito yung pagiging pag-show ng affectionate feminine characteristics. Paano ba natin i-explain pagiging malambing? Hindi kasi malambing eh. Okay. So, ayun nga, siguro either kapag mayroon ka nakitang kaibigan mo, bibigyan mo lang siya bigla ng candy, or sa'yo na lang to, di ba? Isang affectionate yun eh, or malambing siya. Okay. Meron din tayong lambing sa language, di ba? Yung mahinahon magsalita. Ako, definitely hindi ako yun. Okay. Meron din tayong amo. Ito naman nire-reflect niya yung physical appearance. Yung maamo yung muka. Charm of being gentle and docile. Pwede din behavioral. Kasi may mga taong reserved. Okay? Or, yun nga, docile siya, hindi siya aggressive kumilos, hindi siya barabal. Okay. Dito naman sa rikit, ito naman yung parang bright, either happy personality ka, pasayahin ka, okay, loveliness or rikit. So, yun nga, radiance, luster, pare-parehas lang yan. So, para siyang bright personality. So, lovely ka or cute ka. Mga ganun. So, yun nga, kinang, ningning, kintab, and luningning, all refers to the glittering beauty. So, you have a bright personality. Diba? Siyempre, ayaw natin ng depressive person. Diba? So, kung makikita natin dito, ang dami nating term ng ganda. Pero, pinaka-desirable sa lahat, or pinaka-highest form ng ganda, okay, is yung kanais-nais. Okay? Kanais-nais. Wala siya dito eh. Kasi pag nakuha mo lahat ng ganda, pag nakuha mo yan, ganda nga tawag sa'yo, pero at the same time, kanais-nais ka. Yun ang highest form. Okay. Yan nga. Sparkling beauty like enthusiasm or excitement. So, you have a very bright personality. So, maliban doon, okay, meron din tayong mga phenomenon ng ganda. Ito yung paano tayo, sabi natin, ipinapakita through action yung ating ganda or sabi natin physical appearance. Diba? Meron tayong affective phenomenon kung paano tayo nakaka-apekto sa ibang tao. So, pasok dito yung ganda based on how other felt emotionally sa inyo. Okay? So, galing to sa perceiver. Okay? So, nakakabighani. So, ito, desirability.
Ganda evokes desirability, or kaakit-akit, attracts, or nakakatawag pansin. Okay? So, it calls attention. Meron din tayong olfactory sense phenomenon kasi tayong mga Filipinos gusto nating malinis. So, ito naman ganda through smell. Okay? So, nananatili or namamalagi yung amoy. So, ito yung ganda makes it presence felt. Mabango. Diba? Amoy bagong paligo. Kabahing ako. Okay, excuse me. Next, malinis or smell clean. Smells clean. So, malinis, aplusin, or amoy malinis. Or sariwa, or smells fresh, or feels fresh. Or feels fresh, sorry. Okay. Meron din tayong behavioral or ethical phenomenon. So, ito yung kilos natin. So, ito yung ganda judged by terms of action or public appearance or human relation, pag-uugali natin. Okay, kahit hindi ka maganda sa physical, pero magaling ka makisama, so papasok yan dito. So, yun nga, mainhin. It's coy, dainty, and demure. Ito pasok to sa pagiging, maamo or feminine. Okay, mabait, ito, good nature. Okay, so kasama to sa gorgeous, sandilag, magalang. Syempre kasama to, ito wala to sa pero pwede itong pumasok doon sa dilag rin. Okay, respectful or polite. Meron din tayong physical phenomenon, syempre alam na natin yan. So, ito yung base sa mismo physical attributes like makinis ang balat, smooth skin, maamo ang muka, gentle and docile face, matipuno ang katawan, healthy body, or matikas ang tindig. So, meron siyang appeal. Meron din tayo as capability phenomenon, yung kaya nating gawin. So, halimbawa, masipag magtrabaho, industrious, so desirable din sa atin yun. Ganda rin sa atin yun. Magaling magluto, good cook, and mahusay kumanta, good singer. So, parang lumalabas dito yung ganda natin, hindi lang siya physical. It implies all things. Diba? Kasi typical na sinasabi, yung ganda mo naman. So, physical lang, pretty face, pretty body, diba? Sa atin, hindi lang yun. Marami tayong konsepto doon. So, lahat ng binanggit dito ay lahat yun ay beauty or ganda. Yun nga, nasa iba-ibang aspect. Okay. So, ito, kung naalala nyo kanina yung example natin, right? Kumpara sa beautiful sa ugly. Diba? Sa atin, typically, ayaw natin ng ugly. Right? Mas prefer natin ang beauty. Pero kung ang beauty pala sa Philippines or sa Filipino is something na maraming uri, diba? Itong nasa upper left natin is masipag magtrabaho. So, regardless of his or her face, as long as masipag siya magtrabaho, maganda na siya. Ito, syempre, next one sa baba, pati puno ang katawan. Hindi man siya kaaya-ayang, halimbawa, mukha niya, may something na disproportionate sa mukha niya, mahaba mukha niya, pero matipuno ang katawan niya, may ganda pa rin siya. Pero in a very different aspect. Syempre, dito naman, kay Tom Cruise, di ba, makhisig. Diba? So, charming. Then, isa naman, ito ay mahusay magpinta. So, that is also desirable. It's also beauty. So, papansin natin kung kanina, okay, so, kung mapansin pala natin, basically, ang Filipino concept ng ganda, maraming uri. Kaya pala mga Filipinos, hindi tayo parang tulad ng West na puro physical characteristic lang ang tinitingnan. Kahit ikaw ang pinakamagandang babae sa classroom, pero hindi naman ka nais-nais ang ugali mo, halimbawa mayabang ka, hindi ka na desirable. Kasi mahalaga sa atin yung ugali, hindi lang yung physical. At syempre, yung mga kayang gawin natin, yung daming ang dimension ng ganda. Dito, kanina, di ba, pinag-usapan din natin ito. Di ba? Sabi natin, ito ay maamo mukha. Maganda siya kasi, di ba, maganda yung pagkakapaint niya. Pero yun nga, maganda siya kasi maamo ang mukha niya. Hindi siya maganda in that dimension. Dito naman, marangya. Di ba, ang marangya, siya yung naglalagay ng mga palamuti, ng makeup. Di ba? Hindi siya desirable in ibang aspect, pwede. Pero kung meron naman siyang mga ganong concept ng ganda, di ba, magiging maganda siya. Nag-aayos siya. Di ba? Next, meron tayong marikit o yung pagiging cute or pagiging bright. Di ba? Pagiging docile. Isa naman, maalindog or charming. So, iba-ibang kanyang painting ng Filipina woman. The woman I paint should have a round face. The eyes should be exceptionally lively, not the dreamy, sleepy type.
The nose should be of the blunt form but firm and strongly marked. The ideal Filipina beauty should not necessarily be white complexioned, nor of the dark brown color of the typical Malayan, but of the clear skin or fresh colored type which we often witness when we met a blushing girl. So dito pa lang kitang-kita na natin kung ano ba yung physical characteristics of ganda. Nagbigay na si Omar Solo. Typically din, ina-associate din yung ideal Filipina woman as having a straight hair, long straight black hair. Diba? Pero syempre, tandaan natin, hindi lang ito yung pagiging ganda natin. Physical lang kasi yung sinabi ni Amor Solo. Ito lang kasi yung napipaint niya. Pero actually, kung titingnan nyo din yung kanyang body behavior, di ba makikita mo din pagiging ano niya docile niya, feminine. Okay. Ito, I think, proportion or maalindog. Okay. Okay. So, ito nga, I think this is the closing remark. All societies have aesthetic standards for appreciating things. This appreciation is essentially a collective formation, deeply embedded in symbols and meanings of society. These symbols and meanings are closely associated with the people's concept of ganda, as this materializes in their ways of experiencing the world or rationalizing their relationship. Like I said, di ba, culture, binibigay na tayo ng lente ng pagtingin sa mundo. Ito yung worldview natin. At nakikita ito sometimes in language. Ganda may be viewed not only as an emotion experience in the encounter of what is pleasurable, but also as a particular cast of mind out in the world of object. So yun nga, in our Filipino sense, the concept of ganda based on Filipino culture can be seen both in the physical and the ugali. Okay. So, ayun.